Hi everyone, good evening na po at good morning sa ibang bansa. Um, sa hindi po nakakalam, isa po akong simpleng tao na may concern sa bansa natin. Even though hindi po ako nakatira dyan sa Pilipinas, pero dahil nandyan yung pamilya ko at isa din ako sa mga nagpapadala sa atin. So, I considered myself as a taxpayer. So, anyway, nabalitan ko yung huling issue ngayon sa bansa. Hindi niyo po alam, isa po ako sa mako-consider ko ang sarili ko na isang solid DDS. Hindi man ako nandyan sa Pinas, pero during PRRD's campaign, kinampanya ko po siya dito. Hindi dahil sa panatiko po ako, dahil naniniwala pa ako sa governance ni Tatay Digong. So, but before anything else, aware na po ako sa mga nangyayari sa bansa natin at nakakalungkot. At nitong huling balita, itong expose ni Madam Sas, yun ay isang malaking nakakabahala. So, paano na yan? Tayo guys sa Pilipinas, hindi ba kayo nababahala sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin? Kung ako nga na hindi dyan nakatira, nalulungkot at nababahala, paano pa kaya kayo? Hindi naman na ako dyan nakatira. Pero dahil mahal ko ang bansa ko, at concern ako sa mga nangyayari sa bansa natin, kaya isa ako sa gustong mag-ingay. At sana, samahan natin yung mga taong gustong mag-ingay. Dahil, guys, kung hahayaan lang natin na, or palampasin natin itong mga nangyayari ngayon, parang yun na rin sinabing, okay lang yan, itolerate natin. Okay lang yan, gastahin nila. Waldasin nila kung saan-saan. Wala akong pakialam. Pero guys, kung may malasakit ka at may pakialam ka sa bansa natin, samahan natin mag-ingay sila Madam Sas Rogando at yung ibang mga vloggers at lalong-lalo na yung panawagan ni PRRD. Kung mahal talaga natin ang bansa natin at hindi tayo makasarili, isipin naman natin. Kasi kung hayaan natin, parang tinotolerate natin ang mga ginagawa nila. At tama yung isang vlogger na napanood ko, walang ibang makakagawa ng paraan yan, kundi tayo lang. Dahil tayo yung mga taxpayer, tayo yung nagbibigay sa kanila ng budget, dahil yung judikatura o judiciary o yung executive, wala naman silang magagawa dahil sino bang nagbibigay sa kanila ng budget? Di ba ang Congress at ang Senado? So, wala silang say. Oo lang sila ng oo. Payag lang sila ng payag kung ano yung gustong mangyari ng Senado at ng Congress. Dahil kapag hindi nila sinunod, hindi paano na yung budget nila? Di ba malaking sampal yan sa atin? Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo mag-iingay kapag lubog na ang bansa natin? Hindi niyo ba napapansin? Kung ano na nangyayari ngayon sa bansa natin, hindi ba kayo nakakawa? Guys, kailan pa kayo mag-iingay? Mag-ingay na kayo. Huwag niyong itolerate. Huwag niyong hayaan na lalong lulubog ang bansa natin. Sino bang gagawa niyang paraan na yan? Di ba tayo lang? Kung talagang mahal niyo ang bansa niyo, mag-ingay na kayo. Huwag niyong hayaan na lulubog at hayaan yung hurain ng mga nakaupo ngayon yung budget natin. Kung talagang may malasakit kayo, tulungan nating baguhin nila ang batas na yan. Kahit sabihin pa nila na meron namang
bakit kailangan nilang itago sa atin? Di ba dapat maging transparent sila sa atin? Dahil, di ba sila nahiya? Pira natin yun. Tayo yung nagbabayad ng tax. Tayo yung nagbibigay sa kanila. Kung tutusin, tayo yung nagpapasweldo sa kanila. So, tayo lang yung may karapatan na gawin yun. So, ano pang ginagawa natin? Tulungan natin. Huwag nating hayaan na manatiling ganyan lang at wala tayong gagawin. Sino pang gagawa niyan kung hindi tayo mag-inay? Diba? So guys, pakiusap lang. Tulungan natin yung mga taong nagmamalasakit sa bansa natin kung gusto natin ng kaunlaran, kung gusto natin ng pagbabago. Dahil hindi talaga magbabago ang bansa natin kung wala tayong gagawin. Kung mananahimik lang tayo at sunod-sunod dahil okay lang. Ano pong kinakatakot natin? Tayo nagluklok sa mga yan. Nakits nyo ba? Siguro naman. Akala ko ba matatalino na ng mga Pilipino ngayon? Yun parating naririnig ko, matatalino ng mga Pilipino, marunong nang pumili ng iniluluklok nila. Talaga lang ba? Matalino na ba talaga ang mga Pilipino? Hanggang dadalang naman tayo, 'di ba? So please, pakiusap. Tulungan natin yung mga taong gustong mag-ingay at mag-ingay na rin kayo. Nang sa ganon, meron silang gagawin. Pagbabago dyan sa batas na yan, hindi ko alam kung anong gagawin nila. Basta baguhin nila at maging transparent sila sa atin. Kung sa mga simpleng kumpanya nga, kahit simpleng manggagawa, kahit any single cents, hahanapin yan at questioning ka. Yung pa kaya, billion-billion, million-million ang ginagastos nila. Tapos, hindi sila magbibigay sa atin ng tamang liquidation kung saan napupunta yung mga perang binibigay natin sa kanila. 'Di ba? So, guys, it's about time kung talagang matalino na tayo at kung talagang natuto na tayo at kung talagang bukas ng kaisipan natin, huwag nating hayaan na nilangin tayo ng mga nakaupo ngayon. So, hanggang dito na lang po. Isa lang po akong simpleng mamamayan na concern sa bansa natin. Hindi man ako dyan nakatira, pero nandyan yung pamilya ko at nagpapadala ako sa pamilya ko. So, I considered myself as a taxpayer. Good night and God bless, Philippines.